Magandang araw mga bata. Sa araw na ito ay may bago tayong aralin sa Filipino 5, Ikalawang Markahan, Module 5, na may paksang pagbabahagi ng isang pangyayaring nasaksihan o naobserbahan at pagpapahayag ng sariling opinyon o reaksyon sa isang napakinggang balita, issue o usapan. Sa module na ito, inaasahang matututuhan mo ang paggamit ng iba't ibang pahayag na karaniwang ginagamit sa pagpapahayag ng sariling opinyon o reaksyon sa isang napakinggang balita, issue o usapan. Subukin. Ibigay ang hinihingi sa bawat hanay sa diagram sa ibaba. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Pangyayaring inyong naobserbahan o nasaksihan tungkol sa isyong dulot ng pandemya o COVID-19. Halimbawa, maraming nagsara ng mga negosyo at kumpanya kaya maraming nawalan ng trabaho at nagkaroon ng problema sa pinansyal. Sariling reaksyon o opinyon tungkol sa natukoy na pangyayaring iyong naobserbahan o nasaksihan. Kailangan pang dagdagan ang mga programang tutulong sa mga mamamayan na nawalan ng trabaho. Dapat ding maglaan ng sapat na tulong pinansyal sa bawat pamilyang higit na nangangailangan. Tayo ay magwasto. Narito ang aking halimbawang sagot. Kaunti lamang ang naisasakay sa mga pampublikong sasakyan. Sariling reaksyon, obserbahan ng social distancing at health protocols sa pagsakay sa pampublikong sasakyan. Gumagamit ng face mask at face shield kapag lumalabas ng bahay. Sariling reaksyon, kailangan ng iba yung pag-iingat kaya nararapat lamang na gumamit ng face mask at face shield kapag lalabas ng bahay. Sumunod, ang mga mag-aaral ay nasa bahay lamang dahil sa new normal class. Sariling reaksyon, mabuti na lamang at maaari pa rin makapag-aral kahit nasa bahay lamang. Mamimili lamang ng learning modality. Mas marami ang food deliveries upang hindi nalalabas ng bahay. Sang-ayon ako dito upang malimitahan ang paglabas ng mga tao. Sumunod na kasagutan, punuan ng ospital dahil sa COVID patient. Ang sariling reaksyon o opinyon, manatiling ligtas sapagkat sa dami ng nagkakasakit ay punuan na ang ospital. Kaya nagkakaubusan na ng ospital na tatanggap sa COVID patient. Balikan ang nakaraang aralin, bigkasin ng tula ng may wasong tono, diin ang tala at damdamin. Iparinig ito sa magulang o sa kapatid. Ipagamit sa magulang o kapatid ang rubrics sa ibaba para markahan ang ginawang pagbigkas ng tula. Maglaro tayo. Habulan tayo. Tayo'y maglaro. Kahit saan tumungo, malayang tumakbo. Gumalaw sa iyong posisyon sa magkakaibang direksyon. Takbo pa kanan, pa kaliwa, paharap at palikod. At magpahinga kung mapagod. Maaaring huminto at muling tumakbo. Iwasang mataya, gumalaw ng malaya. Padiretso, pakurba o pasigsag pa. Sa habulan, di laging mabilisan, katamtaman minsan o kaya mabagal kung kailangan. Halina't maglaro sa mga patag na espasyo, gumalaw ng patayo o paupo, pahilis o paikot. Ano man ang gusto, halina't maglaro. Magsaya tayo. Tuklasin, basahin at unawain ang sumusunod. Sagutin ang mga tanong sa ibaba. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel.
Edukasyon sa panahon ng COVID-19. Bagaman malaki ang epekto ng COVID-19 sa edukasyon, kailangang magpatuloy pa rin ang pag-aaral at pagkatuto. Kasabay nito, ang pagtiyak sa kalusugan at kaligtasan ng mga mag-aaral, kaya ipinagpaliban ang pagbubukas ng klase at pansamantalang wala munang face-to-face classes. Bilang alternatibong pamamaraan ng pag-aaral ngayong panahon ng pandemya, ipinatupad ang distance learning ng Kagawaran ng Edukasyon. Dito, kahit nasa kanilang tahanan ang mga mag-aaral, ay maaari silang mag-aral at matuto. Maaaring mamili kung ano ang nais na pamamaraan para magpatuloy sa pag-aaral gaya sa pamamagitan ng online, paggamit ng module, TV o radio-based na pag-aaral o kaya naman kombinasyon ng mga ito. Mahalaga ang edukasyon para sa pag-unlad ng bayan. Kaya naman kahit nahaharap tayo sa pandemya, kailangang magtulungan ang bawat isa upang matiyak na ligtas ang lahat habang nagpapatuloy ang pag-aaral at pagkatuto ng mga mag-aaral. Mga tanong. Una, ano ang paksa ng iyong binasa? Ikalawa, bakit kailangang ipagpaliban ng klase at pansamantalang itigil ang face-to-face classes? Ikatlo, ano ang ipinatupad ng kagawaran ng edukasyon upang magpatuloy ang edukasyon ngayong panahon ng pandemya? Ikaapat, ano-ano ang maaaring pagpilian ng mga mag-aaral na pamamaraan sa kanilang pag-aaral ngayong pandemya? Ikalima, bakit mahalagang ipagpatuloy ang edukasyon ngayong panahon ng pandemya? Ikaanim, magbahagi ng isang pangyayari na iyong naobserbahan o nasaksihan tungkol sa binasa. Magbigay ng iyong opinyon kaugnay sa issue ng edukasyon sa panahon ng COVID-19. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang ating kasagutan. Sa unang bilang, edukasyon sa panahon ng COVID-19. Sa ikalawang bilang, ipinagpaliban ng klase at pansamantalang itinigil ang face-to-face classes sapagkat hindi patiyak ang kaligtasan laban sa COVID-19. At sa pangatlong tanong, ito ba ang iyong isinagot? Ipinatumbad ang distance learning ng kagawaran ng edukasyon. Sa ikaapat na tanong, ang isinagot mo ba ay may pagpapatuloy nila ang edukasyon sa pamamagitan ng online, paggamit ng module, TV, radio-based na pag-aaral o kaya naman ay kombinasyon ng mga ito? At sa ikalimang tanong, mahalagang ipagpatuloy ang edukasyon ngayong panahon ng pandemya sapagkat sayang ang araw at taon na lilipas na walang natututunan ang mga mag-aaral. Sa ika-6 na katanungan, ang isinagot mo ba ay lingguhan ang pagpasa ng mga magulang ng module na sinagutan ng kanilang mga anak? Sariling reaksyon o opinyon, manatiling ligtas sa pagpasa ng mga module sa paaralan at sundin ang health protocols. Suriin. Ngayon naman ay pag-aralan at unawaing mabuti ang talakayan. Pagtukoy ng mga pangyayaring nasaksihan o naobserbahan at pagbabahagi ng sariling opinyon o reaksyon. Ang pagtukoy ng mga pangyayaring nasaksihan o naobserbahan ay isang mahalagang kasanayan na dapat mong matutuhan. Sa pamamagitan nito, mahihikayat ka na maging mapanuri sa iyong paligid at unawain ang mga sitwasyong nagaganap. Magkakaroon ka ng kamalayan sa mga tunay na pangyayaring nagaganap sa lipunan na iyong kinabibilangan. Mahihikayat kang magbigay ng iyong sariling opinyon o reaksyon kaugnay sa mga natutuklasan mong issue.
Ang pagtukoy ng pangyayaring nasaksihan o naobserbahan ay maaaring sa pamamagitan ng pagbibigay impormasyon ng opinyon o kuro-kuro, pagbabahagi ng karanasan at iba pang kaugnay. Maaaring ito ay sa pamamaraan ng pagsasalaysay, paglalarawan, paglalahad at pagmamatuwid. Ang pagsasalaysay ay pagkukuwento. Ito ay pagpapahayag na naglalayong mailahad ng sunod-sunod ang mga pangyayari. Ang paglalarawan ay pagpapahayag ng kabuuan ng isang bagay, ng pangyayari o nagbibigay ng isang visual na imahen ng bagay-bagay, ng tao, pook o pangyayari. Ang paglalahad ay isang uri ng pagpapaliwanag ng tao ukol sa mga bagay-bagay na may kaugnayan sa kanyang mga gawaing pangkomunikasyon. Ang pagmamatuwid o argumentasyon ay sining ng pagsisikap na mapag-aralan o maimpluwensyahan ng ibang tao sa pamamagitan ng makatwirang pahayag upang mapaniwala at mapakilos ang mga tagapakinig o mambabasa sa kung ano ang nais niyang paniwalaan o gawin nila. Samantala, sa pagbabahagi ng mga pangyayaring nasaksihan o naobserbahan, may mga pagkakataon na nagbibigay tayo ng sarili nating opinyon, reaksyon o palagay tungkol sa paksa o isyong pinag-uusapan. Maaaring sa pagbibigay ng reaksyon ay magpahayag ng pagsang-ayon o pagtutol. Narito ang mga pahayag na karaniwang ginagamit sa pagbibigay ng reaksyon. Una, sumasang-ayon ako, tutol ako sa sinabi, nais ko lamang magbigay ng puna, payag ako pero sa palagay ko ay dapat, magaling ang iyong idea o naiisip. Magkaugnay ang kasanayan na pagbabahagi ng nasaksihan o naobserbahan at pagbibigay reaksyon o opinyon. Dapat lamang din natandaang maging magalang sa pagbabahagi at pakikipag-usap. Pagyamanin. Pag-aralang mabuti ang sumusunod. Magbigay ng iyong sariling opinyon o reaksyon sa sitwasyon o pangyayari sa bawat larawan. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Sumunod na larawan, isulat mo ang iyong opinyon o reaksyon sa inyong sagutang papel. Ikatlong larawan, isulat ang iyong sariling opinyon o reaksyon. Tayo ay magwasto. Narito ang aking halimbawang sagot. Mahilig ako sa pagguhit. Sumasali ako sa mga poster-making contest upang mahasa ang aking kasanayan sa pagguhit. Gumagamit ako ng matitingkad na kulay sa pagpinta. Para naman sa sumunod na larawan, narito ang aking halimbawang sagot. Mag-iingat tayo palagi upang makaiwas sa sakuna gaya ng sunog. Ilayo sa naaabot ng bata ang mga bagay na delikado at maaaring maging sanhi ng sunog. Sa ikatlong larawan, ang aking reaksyon, manatiling ligtas sa panahon ng bagyo. Maganda ng mga pagkain na maaaring tumagal ng ilang araw. Makinig sa balita upang maging updated sa lagay ng panahon. Kung may iba kang kasagutan, ipasa mo ito sa ating Google Classroom. Pumili ng isang pangyayari o sitwasyon mula sa mga larawan sa itaas at tumukoy ng isang pangyayaring nasaksihan o naobserbahan tungkol dito. Gawin ito sa inyong sagutang papel. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang aking halimbawang sagot.
Napili kong pangyayari, larawan 3. Maaaring tumulong sa mga nasalanta ng bagyo. Tipunin ang mga damit na di nasusuot at ibahagi ito sa kanila. Kung may labis na salapi ay maaaring magbigay ng donasyon sa mga nasalanta ng bagyo. Isa-isip. Sagutin ang mga tanong sa diagram. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Kasanayang dapat mong matutuhan, pagtukoy ng mga pangyayaring nasaksihan o naobserbahan, pagbibigay o pagpapahayag ng sariling opinyon o reaksyon sa isang issue. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang aking halimbawang sagot. Sa pagtukoy ng pangyayaring nasaksihan o naobserbahan ay magkakaroon ng kamalayan sa mga tunay na pangyayaring nagaganap sa lipunan. Paano mo ito mapapaunlad? Gamitin ang pamamaraan ng pagsasalaysay, paglalarawan, paglalahad at pagmamatuwid sa pagtukoy ng mga pangyayaring nasaksihan o naobserbahan. Dapat lamang na maging magalang sa pagbibigay o pagpapahayag ng sariling opinyon o reaksyon sa isang issue. Paano mo ito mapapaunlad? Sundin ang mga magalang na pahayag na karaniwang ginagamit sa pagbibigay ng reaksyon. Isagawa, maging malaya sa pagsusuri sa iyong paligid. Tumukoy ng mga pangyayaring iyong nasaksihan o naobserbahan na sa palagay mo ay mahalaga. Magbigay din ng iyong sariling opinyon o pananaw tungkol dito. Halimbawa, may mabuti pa rin sa panahon ng pandemya. Nagkakaroon ng mas maraming panahon ang bawat pamilya na magsama-sama at magtulungan. Sariling reaksyon na opinyon, minsan kahit na may mga pagsubok, kailangan pa rin maging positibo at tignan kung ano ang mabuti at makatutulong sa sitwasyon. Tayo ay magwasto. Narito ang aking halimbawang sagot. Marami ang bata sa kalsada o daan na naglalaro ng walang face mask sa kabila ng pandemya. Sariling reaksyon o opinyon, nasa magulang ang pagpapasya kung ang mga anak ay pababayaan na nasa labas ng bahay sa kabila ng pandemya. Sumunod na kasagutan, maingay ang paligid, hindi alintana ang oras ng klase ng mga bata sa new normal. Sana ay maging sensitibo ang isa't isa. Hinaan ang pagpapatugtog at huntahan sa labas ng bahay sa oras ng mga klase ng mag-aaral. Sumunod na kasagutan, panay upos ng sigarilyo sa malapit sa tindahan at kalsada. Sariling reaksyon, naway wag ng manigarilyo ang hindi marunong magtapon ng upos. Marami na ang nabakunahan ng COVID-19 vaccine. Sariling reaksyon o opinyon, magandang balita ito sapagkat mayroon ng proteksyon ang mga mamamayan laban sa virus. Narito ang huling kasagutan. May ilang paaralan na ang nagsimula ng limited face-to-face classes. Sariling reaksyon o opinyon, magandang senyales ito na magbabalik na sa normal ang pag-aaral ng mga bata. Sundin lamang ang health protocols upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Tayahin, pag-aralan ang bawat larawan. Pumili ng isa mula rito na nasaksihan o naobserbahan mo na. Ibahagi ito at magbigay ng iyong sariling opinyon at reaksyon. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Tayo ay magwasto. Narito ang aking halimbawang sagot. Napili ko ang unang larawan. Magandang libangan ng pagtatanim. Nakagaganda ito sa ating kapaligiran at nagbibigay ng sariwang hangin. Kapag ang itinanim mo ay gulay, makapagbibigay ito ng pagkain sa tao. Mayroon ding mga halamang gamot na nakakatulong sa ating kalusugan. Karagdagang gawain. Basahin ang sumusunod na talata at magbigay ng sariling opinyon o reaksyon kaugnay sa isyung tinatalakay. Curfew.
Ano nga ba ang curfew? Ito ay isang patakaran na ipinatutupad ayon sa batas. Ito ay nagtatakda at naglilimita ng oras kung kailan nasa loob lamang ng bahay o nasa labas. Kadalasan, ipinapatupad ito sa mga lugar na may banta sa seguridad o minsan din naman para sa pagpapatupad ng kapayapaan at kaayusan sa isang komunidad. Sa isang barangay, mahigpit ang pagpapatupad nito sa mga menor de edad. Pinagbabawalan silang lumabas ng bahay sa gabi. Ang mga tanod ay naglilibot upang masigurong walang sinuman ang lumalabag sa kautosang ito. Ito ay para maging matiwasay at maayos ang kanilang lugar. Akda ni Giselle G. Grande, DepEd Borongan City Division. Gamiting gabay ang diagram sa iyong pagbibigay ng opinyon at reaksyon sa issue. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang ating halimbawang sagot. Nagkakaroon ng disiplina sa sarili ang mga kabataan. Naiiwasan ng mga kabataan ang masamang bisyo at nailalayo sa panganib ang mga kabataan. Kung may iba kang kasagutan, ipasa mo ito sa ating Google Classroom. At diyan nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Sana'y marami kang natutunan. Please click on like, share, and subscribe button. Also the notification bell so you won't miss any of my videos. Thank you!